Yan. Kilala niyo yan? Yan po yung bago nating direktor ng NBI, dating Manila Police, dating prosecutor, at retired judge ng RTC, Regional Trial Court Manila. At ngayon ay direktor nga po ng NBI. So napakalawak po ng kanyang karanasan sa investigasyon, prosecution, at bilang isang hukom at direktor ng NBI. Inamin na po niya na meron ng coordination na ginagawa, ongoing na, sa lahat ng telecommunication company dito at sa abroad. Okay? Pag sinabing abroad, pati ho yung social media, yung YouTube, Facebook, kung ano man po yung mga ginamit ng mga nanira at pagpapalabas po ng fake video na sinabing yun ay si Pangulong Marcos, pero sa pag-aaral nga ng NBI, malayong malayo at hindi si Pangulong Marcos yung nasa video. Dahil dyan, seryoso na po at seryoso talagang panagutin. Okay? Dahil sobrang kasama na po ang dating. Napaka baba ng level ng pagbatikos dahil umantong na sa pamimersonal ng mga ayaw sa administrasyon ni Pangulong Marcos na identify na nga po. Tulad ng sinabi ko, ang tinutukan at tinututukan ay ang mga Duterte supporters. Okay? At Kibuloy supporters. Yan po yung identify dahil nagsimula yan dun sa rally ni na Harry Roque, ni na Glenn Chong at iba pa na nagpunta ng Estados Unidos sa LA, California at dun ginawa yung rally pagkatapos na play yung video yan. So, kaya nga po patuloy na inaalam ang mga pangalan pero meron na po silang initial kasi na-i-record kahit na Operation Delete o nag-delete na po yung mga nandun sa rally sa LA at yung mga nagkalat dito ng video sa Pilipinas at sa buong mundo kahit nag-delete na sila ng record nila sa kanilang mga accounts ay identify pa rin po kasi marami nakapag-record at ang maganda nito patuloy pong tumatanggap ang NBI, alam ko pati ang pulis, ng mga impormasyon kung sino ang nagpakalat, yung taong bayan na nagbibigay ng impormasyon at yung mga na-save na mga video, yon ang hawak nila. At yun ang idino-double check sa mga telecommunication company. Dahil, tulad sinabi ko sa mga nakaraan, may access ang Philippine government, ang NBI at police sa mga telephone company para ma-identify ang pangalan. Kahit wala pang pangalan, kahit kung ano pa yung video at kung sino nagkalat nito. Makikita na po yan doon sa pagpapairal ng SIM card law at cyber crime law. Yan po yung ginagamit ngayon. So, patungo na rin po yung investigasyon dun sa destabilization. Kasi ang sinabi nga po na dati ni Defense Secretary Teodoro, parte ito ng destabilization. Yung mga rally, yung pagpapakalat na di umano yung may nag-withdraw or may nag-walk out ng mga general sa command conference ng Pangulo, hindi raw totoo yun at itong bidyong ito. So yung intelligence community ng militar at police at NBI at ng national government nagkakaisa na destabilization ng galaw. Pinakamatindi nga huli ay itong fake video. So kaya po kailangan ma-identify nga dahil mayroon ng pananagutan. Kasi pagka destabilization, talagang hindi biro yan. At nandun na sa level na yon sa pantaha at pananaw ng ating mga otoridad. Kaya inuulit ko, hindi ito pananakot, mangyayari yan. Yung mga nag-delete at nagpakalat ng mga video yan, hindi ho kayo safe dyan. At identify na. Kaya nung isang araw ko ba binabanggit, mga Duterte supporters, Kibuloy supporters, yung nandun sa mga rally. Wala namang ibang grupo dun eh. O hindi sila lang. Kibuloy at Duterte followers supporters ang kasama sa rally dito at sa abroad. Kaya identify sila na grupo. Hindi galing sa kung anumang sektor ang pinanggalingan ng pagpapakalat ng video. Ang tinitrace na lang ngayon, sino ang gumawa? Yung nagpakalat, marami na pong identify. Identify ng grupo, individual, ma-identify na yan. Yun na lang pong kung sino ang gumawa, yun ang inaalam ngayon. Pero lalabas at lalabas po yan sa investigasyon ng NBI dahil meron silang direktang pakikipag-ugnayan. By the way, mabanggit ko ito, hindi lang ho sa telecommunication company. Nakipag-ugnayan din po sila sa FBI at US government.
para ho matulungang ma-identify kung talagang doon ginawa, ma-identify kung sino gumawa. At malalim po ang relasyon ng Pilipinas at ng Amerika, kaya ho malaking malaki ang posibilidad ma-identify sino ang gumawa nito. Kasi ngayon, lahat nagdi-deny, walang umaamin kung sino ang gumawa. Pati nga yung mga nagkalat ng mga video, nagdi-deny na rin. Pero tulad ng sinabi ko, hindi nyo maitatago yan. Dahil ang telephone, ang technology ay napakalawak. Yung global technology at yung ugnayan sa mga telephone company or telecommunication company dito at sa abroad ay ginagawa na. Okay? At saka, baka hindi nyo alam, meron pong local counterpart or meron silang, ano ba ito, extension ba yan o branch ang YouTube, Facebook dito sa Pilipinas. Ganun, akala nyo na sa Amerika nakabase. Nandoon ang head office nila pero meron hong branch yan dito. Alam nila yan. Kaya madaling ma-identify. Kahit pa ang file video nyo yan, kung anong nakalagay dyan ng picture, kung ano, alam pa rin. Kasi nga yung SIM card registration law ang isa sa mga gagamitin yan. Okay? Kahit prepaid pala, na-identify na. Tindihan, no? Di ba may mga prepaid pa lang hanggang ngayon? Marami pa rin hindi naka-register. Pero na-identify ngayon kung sino ang may-ari. Madali nilang i-trace. Kaya kung nagtagumpay kayo sa paggawa ng fake video, ito, hindi fake video ang gagawin, ang gagawin lang. Pag-identify na doon sa mga gumawa. Makikita po yan. Yan makikita natin kung paano ang pagiging eksperto. Although meron dyan mga ilang vlogger pa rin ang mga makapili. Pati yung pagiging eksperto ng NBI, kino-question. Bakit daw sa tainga? Ang eksperto, lahat ng anggulo inaaral. Kung ano yung pinakamalapit na mapatunayan nilang mali ang personalidad, yun. Sa tainga sabi, bakit sa tainga? Pakialam mo, yun ang nakita nilang problema. Di ba? May mga nagmamagaling di tingnan natin. Yung mga nagmamagaling at kumu-question sa kredibilidad ng NBI, baka guilty kayo. Baka kayo yun. Yun ang tingin ko. Guilty ka ba? Guilty ka ba? Guilty ba kayo? Bakit kinu-question nyo ang integridad ng NBI sa halip na tulungan? Talagang ibang klase kayo. Hindi ko nga alam kung Pilipino pa kayo Yung mga otoridad na nagtatrabaho kung ano dapat gawin, pati yun sinisira nyo, binabanatan nyo. Parang pinapalabas nyo, walang alam, walang kakayanan. Nagkakamali kayo. Piling nyo kasi kayo magaling lagi Nagmana kayo sa puon nyo. Di ba yung mga grupo nyo, ang piling siya ang hari, siya ang magaling, siya ang tama. O yan, puro sabit ang inabot niya. At marami pang sasabit. Kaya yung mana-manang ugali, style ng pananalita, style ng mga ginagawa, hawa-hawa kayo. Puro kayo may problema. Pero pagka kayo kinasuhan, kanya-kanya naman kayo. Sa tingin ninyo, yung inyong pinagtatanggol na pamilya, tutulungan kayo pag nakakaso kayo? Never. Hindi kayo tutulungan yan. May kaso rin siya. Mabibigat pa yung kaso nun Kanya-kanya kayong problema. Kanya-kanyang hatak ng buntot pagka kinasuhan kayo. Yan ang problema nyo. Akala nyo, tutulungan kayo hanggang sa huli. Hindi. Salita lang yon. Sa gawa, hindi nila gagawin yon. Hindi ito pananakot. Tingnan niyo, yan ang mangyayari sa inyo. Any comment, reaction, sige lang po. At paki-like lang po ninyo ang aking mga video. Dito sa MA Pinoy TV at doon sa isang channel natin, Mike Abby Opinions. Binibigyan natin ng analysis, opinion, interpretation, warning, at paalaala na rin po ang ating ginagawa. Ang gusto ko yung maging makatulong ako sa impormasyon. Ayaw kong makasira sa inyo. Ang nagagalit lang dito sa aking mga topic, sa aking mga channel, ay yung mga makapili, yung makasarili, yung mga nangaagaw ng kapangyarihan. Kakaunti kayo, bahala kayo sa buhay nyo.